In the heart of the jungle, a young yellow duck wearing a hat and bag. But suddenly, he hears Cryset's, a little red-feathered chicken. Hurt and afraid, its wing broken. With kindness in his heart, the duck carefully lifts the injured chicken into his bag, bringing it to safety. He gently bandages the chicken's wounded wing, whispering comforting words as sunlight filters through the trees. Day by day, he provides food, water, and care, helping his new friend heal. Slowly, the chicken regains its strength, feathers growing back, their bond deepening with every step in the forest. Then, one day, the red chicken flaps its wings, joyfully fully healed. In a peaceful village surrounded by hills, there lived a cat named Whisker, with wings that shimmered in silver and violet. One autumn day, she heard the cry of a young eagle, caught in the branches of an oak tree. Without hesitation, Whisker rushed to help, freeing the eagle and sharing her wisdom about flying. Grateful, the eagle became her friend, and together they practiced flight, showing the village that magic and friendship come in the most unexpected forms. Whisker and the eagle soared side by side, and having a strong bonding to each other, proving that with courage and heart, anything is possible. In a peaceful jungle, Meeko hears a distant cry. His ears perk up in concern for the noise. He then discovers the trapped cub, its amber eyes filled with fear and helplessness, and carefully untangles it from the thorns with focused determination. As the jungle remains quiet and tense, a jaguar lurks in the shadows, its eyes fixed on the cub, muscles tensed and ready to strike. But Meeko bravely swings a branch, scaring the jaguar away with his fierce courage. He then helps the cub to its feet, reassuring it with a warm smile as danger passes. And together, they went home assuring that the cub is safely brought home to his family. In a peaceful forest, Sammy the squirrel happily collects acorns. But suddenly, the sky darkens, and Sammy senses the storm approaching. Sammy urgently warns his friends to move to higher ground. His friends listen as the storm begins to grow stronger. Sammy leads his friends through the forest toward the rocky hills. Rain pouring down, the storm rages with torrential rain and strong winds, flooding the forest. The peaceful surroundings have turned wild and dangerous. Reaching the rocky hilltop, Sammy and his friends are safe from the floodwaters below. Sammy and his friends stand proudly on the hill the storm passed. The animals gather around Sammy, thanking him for his bravery. Moral lesson: it's not the size of the creature that matters, but the size of their heart. Sa isang malaking gubat, may nakatirang leon at daga. Ang leon ay nilalait at tinatawanan lamang ang daga dahilan na umalis na lang ito. Habang kampanteng naglalakad ang leon, ay hindi niya namalayan na natrap na pala siya ng isang malaking hawla na gawa ng tao. Dahil dito sumigaw siya ng malakas pero ni isa sa mga hayop ay di siya tinulungan, maliban na lang sa dagang kanyang nilalait. Hindi nagatubiling tumulong ang daga kahit masama ang leon sa kanya, kusa itong inakyat ang hawla at nindatnat ang tali nito dahilan na bumagsak ang hawla nito at nakalaya ang leon.
Noon napagtanto ng leon na kahit ang maliit na nilalang sa mundo ay may pakinabang sa sarili nitong abilidad. At napagtanto ng leon na nagkamali siya, humingi agad siya ng patawad sa kanyang nagawa. Pero sabi naman ng daga, ay okay lang dahil alam niya mismo na ang bawat isang nilalang sa mundo ay may kanya-kanyang paraan, abilidad at kapasidad sa sarili nitong pamamaraan. Sa isang tahimik na gubat, may nakatirang matalinong owl. Siya ay puno ng kaalaman at nilalapitan ng lahat. Noong isang araw may nakita siyang isang ardilya na namumulot ng kubili at habang namumulot ay napalayo na pala ito sa kanilang bahay at dahilan ng kanyang pagkataranta, at di na niya alam ang gagawin. Lumapit ang matalinong owl at kanya itong pinakalma at sinabihan na huwag mabahala dahil bawat problema ay may solusyon. Tinanong agad ng owl ang ardilya kung ano ang palatandaan nito sa kanilang bahay. Agad naman napaisip ang ardilya sa sinabi ng kanyang magulang na pag naligaw ay sundan lamang ang pinakamataas na puno at iyon ay ang kanilang bahay. At nang kumalma ay agad niyang hinanap ang direksyon at ito'y nakauwi ng payapa. Habang pinasalamatan naman niya ang pinakamatalinong owl sa pagligtas ng buhay niya. Sa liblib ng isang mahiwagang kagubatan, may naninirahang peacock at mga iba't ibang uring hayop. Sa karamihan, abot takaw tingin ang isang peacock na namumukadkad sa kanyang ganda at kulay ng balahibo nito. Naririnig ng peacock ang mga papuri ng karamihan maliban na lang sa isang sparrow na tahimik lang nakatingin. Tinitigan niya ito at sinabing naiinggit ka ata sa akin dahil sa ubod ng ganda ko no. Yang balahibo at kulay mo ay malayong malayo sa akin at ang pangit tignan. Di na lang sumagot ang sparrow sa sinabi ng peacock. Hanggang isang hapon, naglapa na ang mga ibon sa himpapawid dahil alam nila na may malaking bagyong darating. Habang ang peacock ay nanood lang sa baba at di nagtagal kumidlat ng kumidlat na nagpatakot sa lahat, at bumuhos pa ang malakas na ulan, basang-basa ang peacock at takot na takot ni walang masilungan o nag-ayang tumulong sa kanya dahil hambog ito at mataas ang tingin sa sarili. Lumapit ang sparrow na kamakailan ay kanyang minaliit at sinabing may alam akong masisilungan at ligtas kaya sumama ka sa akin. Nakasilong nga ang peacock ng maayos dahil sa sparrow. Doon naisip ng peacock na hindi pala basihan ang kagandahang panlabas kundi ang loob ng puso nito. Nagpakumbaba ng maayos ang peacock sa kanyang mga pangit na nasabi sa sparrow at nagpasalamat ng maayos dahil kung wala ang sparrow malamang ay napahamak na siya. Hindi naman nagtanim ng galit ang sparrow at sa katunayan ay naging matalik silang magkaibigan. Sa isang malawak at magandang harden, may nakatirang langgam at tipaklong. Ang langgam ay abalang naglilimbak ng pagkain dahil papalapit na ang taglamig, habang ang tipaklong naman ay abala sa ibang bagay. Sinabihan ng makailang beses ng langgam ang tipaklong na mag-imbak na ng pagkain, ngunit ang sagot lamang nito sa kanya ay huwag mabahala dahil marami namang pagkain, hanggang dumating ang taglamig at sinarya na ng langgam ang kanyang pintuan at nanatili na sa loob, habang ang tipaklong ay matulala at nanginginig sa di inaasahang taglamig. Walang masilungan at makain ang tipaklong kaya pumunta siya sa langgam at doon humingi ng tulong. Tinulungan naman siya nito, pinapasok sa bahay, pinakain at pinasikaso. Noon napagtanto ng tipaklong ang kanyang kamalian, kaya't nag-iimbak na rin siya ng pagkain katuwang ang langgam araw-araw. At nagsasaya naman sila pagtapos na ang kanilang trabaho. Liblib at mapayapang gubat, may naninirahan na fox at iba't ibang uri ng mga hayop. Ang fox ay nababagot at walang magawa kaya naisip niyang gumawa ng kalokohan para maaliw siya. Sumigaw siya at sinabing mayroong tigre na papalapit sa kanila. Kaya't nagsitakbuhan ang lahat at nagtago, ngunit narinig lang nila na tumatawa-tawa ng fox sa tuwa. Pangalawang beses ay niloko ulit niya ang mga hayop na may papalapit na hunter kaya nagsinatago ang mga hayop habang siya ay tawang-tawa sa tuwa. Pangatlong beses sumigaw ulit ang fox na hinabol siya ng uso, pero yun ay totoo na, ngunit walang naniwala sa kanya. Nagtago na lang siya sa butas ng truso habang hinahanap siya ng uso. Nang wala ng uso ay lumabas na siya na may aral na natutunan. Kaya lumapit siya sa mga hayop, nagpakumbaba at humingi ng tawad na hindi na niya uulitin ang kanyang pagkakamali. Sa isang mapayapang gubat, may nakatirang kuneho na ang pangalan ay RP. Si RP ay nakatuklas ng isang kumikinang na bagay sa ilalim ng puno.
Ngunit noong nilagyan niya ng isang pirasong carrot ang gintong palayok ay laking gulat niya na naging dalawa ito at doon napagtanto niya na ito pala ay mahiwagang palayok na kayang magparami. Kaya't nagbahagi siya ng pagkain para sa lahat ng hayop, kaya't lahat ng hayop ay pumila upang makakuha ng libre at makaimbak na rin ng pagkain, subalit, ang di nila alam na lihim na pala itong sinusubaybayan ng isang masamang fox ang paggamit ng gintong palayok. Kaya't nakaisip ang fox na paramihin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpasok nito, ngunit, nilamon lamang ito ng gintong palayok at ikinulong sa loob. Habang si RP naman ay pinagkatiwala sa lahat ng hayop ang gintong palayok para may magamit sila sa kahit anumang gusto nila. Sa isang gubat, may batang nakakita ng isang kakon. Ang bata ay maboseseng nagtataka kung ano ang laman ng loob. Bumalik siya makalipas ng ilang araw at ganoon pa rin ang kanyang kakon hindi nagbabago. Kaya, isang araw ay nagdala siya ng gunting upang gupitin ito, nang magupit na niya ito ay may nakita siyang isang maliit na paru-paro. Hindi pa kayang lumipad at nanghihina pa kaya't lumapit siya sa kanyang lolo upang itanong ang kanyang nadiskubre, agad naman sinabi ng lolo ng bata na lahat ng bagay sa mundo ay may sariling oras at panahon. Matuto maghintay at huwag magmadali. Kaya naintindihan ng bata kung ano ibig sabihin ng kanyang lolo na huwag magmadali at matutong magantay habang lumilipad ang isang magandang paru-paro. Sa payapang lugar ng mga dragon, may nakatirang batang dragon na si Draco. Si Draco ay malungkot at depressed dahil di niya kayang bumuga ng apoy. Di tulad sa karamihang batang dragon ay natuto ng bumuga sa murang edad kaya lagi siyang malungkot at nag-iisa. Noong nakilala niya ang isang firefly na si Frey ay nagkaroon siya ng interest sa buhay, pumunta sila sa matalinong owl at doon humingi ng payo. Kaso, di pa rin maintindihan ni Draco ang lahat kaya isang araw, napadaan si Frey sa grupo ng mga beaver at doon narinig niya ang matandang beaver na hindi basihan kung kailan mo maperpekto ang isang bagay ang importante ay pahalagahan mong matuto na di sumusuko. Kaya naman nagtungo si Frey kay Draco at doon niya sinabi ang kahulugan ng mensahe ng owl kaya naman nag-practice ng maayos si Draco hanggang di kalaonan ay natuto siyang magbuga ng apoy. Sa isang payapang gubat, may nakatirang batang porcupino, siya ay naiinggit sa iba dahil wala siyang kalaro, lagi na lang siyang nakamasid sa malayo habang pinapanood ang mga batang hayop. Isang araw nagmalakas loob siyang sumali sa mga batang hayop, habang nagdadalawang isip ang iba na lumapit sa kanya, tuwang-tuwa naman ang batang porcupino sa pakikipaglaro, hanggang nangungguhan ng acorn ay naaksidenteng natusok ang isang ardelia sa kanyang tinek sa likod kaya nilayuan nila ito sa takot na matusok sa kanya. Kaya naintindihan naman ito ng batang porcupino kaya nagpunta na lamang siya sa ilog at umupo at doon nagpalipas ng sama ng loob. Habang nagpapalipas ng loob ay may naririnig siyang saklolo at nakita niya ang batang kwago na nalulunod, kaya di siya nagdalawang isip na iligtas ang batang kwago. Kaya kahit ayaw ng lahat sa kanya dahil sa takot ay napatunayan naman nito sa lahat na may mabuti siyang puso. Sa isang lugar, may pangkaraniwang inahing manok na nakakita ng isang bogkas ng butil ng trigo sa daan at kaya naisipan niya itong itanim at ikalat sa bakanteng lote. Araw-araw niya itong inaalagaan, dinidiligan at binabantayan na di makain ng mga ibon at mga kulisap. Kakaiba mag-isip ang manok na ito dahil alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Hanggang dumating ang takdang panahon ng anihan ng kanyang mga trigo. Inane niya ito ng mabuti at sinisiguradong may tatabi sa mahabang panahon. At habang ang ibang trigo naman ay kanyang ginamit upang gawing tinapay. Mabusisi niyang ginawa ang paggawa ng tinapay dahil alam niyang hindi pwedeng masayang ang kahit isang butil nito. At nang may resulta na sa kanyang nagawang hirap sa mahabang panahon ay masaya siyang ehain ang isang malaking tinapay sa lamesa na may tuwa sa sarili. Habang nakaupo sa lamesa na tinitikman ang kanyang tinapay na bunga ng kanyang hirap. Sa isang gubat na may magandang ilog, naninirahan ang unggoy na si Jomar at buwayang si Sapyan. Si Sapyan ay palaging kumakain ng mangga dahil binibigyan siya ni Jomar nito. Pero ayaw ng asawa ni Sapyan ng mangga kundi ang puso ng unggoy na si Jomar. Kahit ayaw ni Sapyan ay gusto naman ng asawa nito kaya walang magawa at umalis ito upang sunduin si Jomar. Nang nakasakay na sa likod ni Sapyan si Jomar ay naging totoo ito sa kanya at sinabing dadalhin siya upang ialay ang puso niya sa asawa nito.
Kaya ang sabi ni Jomar, walang problema, bumalik tayo at naiwan ko doon ang puso ko, nalilito man si Sapyan ay bumalik na lang ito. Ngunit nang makaakyat na si Jomar sa kahoy ay biglang sinabi niya kay Sapyan na niloko mo ako, pero naisahan din kita. Nainis at napahiya ng sobra si Sapyan at bumalik na lang sa kanila. Sa isang gubat, may nakatirang isang langgam na masipag na nangunguha ng kanyang pagkain. Iniimbak niya ng mabuti ang kanyang pagkain dahil alam niyang paparating na ang taglamig, ngunit nadulas siya sa gilid ng ilog at tumilapon sa tubig. Pero swerte naman siyang nakakapit ng mabuti sa isang maliit na sanga ng kahoy. Sumigaw siya ng tulong at tinulungan naman siya ng isang kalapateng puti at dinala sa ligtas na lugar. Nang may baba na siya ng kalapati sa lupa ay nakita kaagad ng langgam ang mga hunters na nanghuhuli ng mga ibon gamit ang mga patibong na kalatag. Kaya inakyat niya ang lubid para masabihan niya ang kanyang kaibigang kalapati na siya namang nakapatong malapit sa lubid ng patibong. Kaya naman, nakaiwas ng mabuti ang kalapati at nagpasalamat naman ito sa langgam dahil tumano ito ng utang na loob. At simula noon ay naging mabuting magkaibigan na sila sa isa't isa. Sa isang malawak na lupain, may isang batang uso na napadpad sa masukal na kagubatan. Nalulungkot, balisa at naiiyak sa ilalim ng puno, dahil sa kadahilanang hindi na niya alam kung saan ang saktong lugar ng kanyang tahanan. Ngunit nakita ito ng isang kwago at kanya itong nilapitan at tinanong kung bakit siya balisa at naiiyak. Sinabi naman ng batang uso ang dahilan. Kaya ang sabi ng kwago wag mag-alala dahil tutulungan siya nito na makauwi ng ligtas. Kaya ginabayan ito ng kwago sa daan at mga kaibigang hayop upang mag-abayan ng maayos ang batang uso sa kanyang pag-uwi. Nang matano ng batang uso ang kanilang bahay ay tuwang-tuwa ito at doon pinasalamatan niya ang bawat kapwang hayop na tumulong sa kanya upang makauwi ng ligtas. Lalo na ang kwago na nagmalasakit sa kanya. Sa isang malawak na bakuran, may mga grupong hayop ang nagtitipon at takang-taka sa kanilang nakita. Isang kakaibang hayop at naiibang kulay sa karamihan. Kaya tawang-tawa ang lahat. Agad naman napansin ito ng ating bida na si Bebe, kaya umalis na lang siya habang nagtataka bakit ganon ang pakikitungo sa kanya. Pinagchichismis siya daw ay pangit at malas sa lahat ng hayop. Damang-dama niya talaga ang sakit na di siya tanggap kung ano siya. Kaya naman ay nagpakalayo na lamang siya at naglalakad ng walang kasiguraduhan kung saan patutungo. Hanggang naabutan siya ng nyebe sa ilalim ng puno na nilalamig. Habang naliligo siya ay may nakita siyang mga ibang hayop pero sa pinagtataka niya di siya kinutya kung ano siya kaya tuwang-tuwa siya na makipagkaibigan sa kanila. At di nagtagal ay napansin niya mismo sa sariling reflection sa tubig na magkalahi pala sila. Kaya lumipad siya na may galak sa puso na di na pinagtatawanan dahil sa kanyang kaibahan sa lahat. Sa isang bukid na malapit sa ilog, may dalawang kambing na si Naldo at Nelda. Walang nagpapakumbaba sa kanila dahil puno sila ng yabang sa sarili. Lagi silang nag-aaway kahit sa makitid na di nadaan ang tulay. Ang iniisip lang nila sa sarili ay mauna lagi. Dahil wala sa kanilang bokabularyo ang salitang pakumbaba. Hanggang ang tulay na mismo ang sumuko sa kanila at parehos silang nahulog at inanod ng malakas na rumaragas ang tubig. Buti na lang at marunong silang lumangoy at walang nasaktan sa kanila. Habang basang-basa sila na nakaupo sa baybayin ng ilog ay parehos nilang napagtanto na mali sila parehos at doon nagsimula silang tanggapin at yakapin ang katotohanan na walang mapapala ang pagmamataas sa sarili kundi kapahamakan. Sa huli, di lang sila naging matalik na magkaibigan kundi nagkajowaan pa. Sana all na lang may ganyan sa huli. Sa isang baybayin ng dagat may batang alimango na ang pangalan ay Makoy. Si Makoy ay isang batang alimango na gusto lamang mag-explore sa buhay. Habang naglalakad siya sa baybayin ay may nakilala siyang isang matandang alimango na ang pangalan ay Tisoy. Dahil bata pa si Makoy ay binigyan siya ng payo ni Tisoy na huwag sumulong sa dagat kapag malakas ang alon upang di masaktan sa hampas nito. Pero dahil di siya nakinig sa payo ng matandang alimango ay agad siyang sumulong sa tubig upang kumain ng halamang dagat. Ngunit habang di pa siya tapos kumain ay dumating ang malaking alon at agad siyang dinala sa baybayin at tumilapon ng malakas sa mga bato at sa di inaasahang pangyayari ay nasaktan ito at nabali ang ilang galamay. At doon pa niya naalala ang payo ng matandang alimango na si Tisoy. Simula noon ay natuto na siyang magplano bago sumulong sa mga bagay-bagay.
Sa isang malawak na disyerto, may nakatirang butiki na ang pangalan ay Gennard. Si Gennard ay naiinitan ng sobra kaya naghahanap siya ng masisilungan sa disyerto. Nang biglang matano niya ang isang bull ang kumikislap sa malayo ay agad naisip nito na pwede siyang pumunta doon. At sa walang pagdadalawang isip ay agad siyang kumarepas ng takbo nang hindi nag-iisip kung may panganib bang nakaambang o wala. Nang dumating siya ay natulala siya bigla dahil ang bull ang crystal pala sa malayo ay reflection pala ng palikpik ng ahas. Kaya abot takot ang dama ni Gennard habang papalayo ay tinawag siya ng ahas at sinabing saan ka pupunta munting butiki. Ang sabi naman ni Gennard akala ko silungan sa malayo pero nagkamali ako. Ang sabi naman ng ahas, mag-isip din minsan bago sumugod, dahil ang hindi nag-iisip ay laging nagkakamali. Kaya simula noon natutong mag-isip ang butiking si Gennard. Sa isang puok malapit sa gubat ay may masaganang nayon na nabubukod tangi sa lahat. Dahil ito sa pangkaraniwang kalabaw na si Jason na siya namang minamahal ng lahat sa nayon. Isang araw nagkaroon ng tagtuyot at hindi nila moari kung ano ang problema. Habang naglalakad si Jason sa gilid ng ilog ay kinausap siya ng hangin at sinabing na trap sa isang kuweba ang dragon ng tubig kaya nagkakaroon sila ng tagtuyot. Agad naman tinungo ni Jason ang lugar ng kuweba sa gabay ng hangin at nakita ni Jason na nakulong sa loob ang dragon at di makaalis. Kaya ginamit niya ang kanyang buong lakas upang maalis ang malaking bato na nakaharang sa daanan ng dragon. At doon pinuri siya ng dragon ng tubig dahil sa angking lakas nito. Kaya nang makalabas na ang dragon ng tubig ay bumalik na rin sa maayos ang daloy ng tubig patungo sa nayon at sinisiguradong di na ito mauulit pa. Kaya nagsaya ang nayon dahil sa katapangan ng pagkaraniwang kalabaw na si Jason.